Let us open our Bible on Psalms 44, verse 18. Praise the Lord. Our heart is not turned back, neither have our steps declined from thy way. Yan. So, yung ating puso ay hindi tumatalikod. Ni ang ating mga yapak, ito ay humihina sa kanyang daan. So, ibig sabihin yan, we should be consistent. Yung awitin na I have decided no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Tapos dapat tayo ay consistent. Itong word na decline, nakakita na kayo ng pader o bakod na hindi tuwid yung kanyang forma, parang pahiga kunti. Ang tendency niyan, babagsak. No? Gaganon yan. So, ganon din ang ating isip, ang ating puso, huwag mag-decline sa way ng Panginoong Diyos. Lagi tayong matuwid. Lagi tayong active. Lagi tayong active dyan sa kanyang way. Hindi maghina. No? Hindi mag-decline. Kailangan consistent po tayo. Alam mo si David, there was a time na nanghina siya. Natumba talaga siya. Mabuti na lang nakabangon siya. Kaya isang aral yan sa buhay natin. Never decline. Kasi matutumba ka talaga. Mabuti na lang nakabangon si David. Hindi pa natuluyan talagang bumagsak. Basahin natin. 1 Kings 15 verse 5. Praise the Lord. Because David did that which was right in the eyes of the Lord, and turned not aside from anything that he commanded him all the days of his life, save only in the matter of Uriah and the Hittite. Yan. Di ba? Ang matter kay Uriah, the Hittite, yun yung pagpatay niya kay Uriah. Tapos nag-commit siya ng adultery sa wife nito. Di ba? Talagang mamamatay na sana siya, nahatulan na siyang kamatayan ng Diyos. Buti na lang nakabangon pa. So anong ginawa niya? Since then, sabi diyan, David did that which was right in the eyes of the Lord and turned not aside from anything that He commanded him all the days of his life. Nilubos-lubos na niya. Hindi na siya nagtingin-tingin pa sa kanan at kaliwa. Natagam na, kumbaga pa. Tapos mayroon ditong verse na binigyan nga siya ng maid o babae. Di ba nag-refuse na si David? Hindi na niya binalikan yung kanyang mga weaknesses. Naging prayerful na siya. Kasi meron na siyang naranasan. So lagi tayong nire-remind ng Diyos, be consistent and do not ever decline. No? Huwag kang manghina, huwag kang mag-decline. Sino dito na tumakbo na para sa kaligtasan, hindi pa nakapagpatuloy? Nakalabas na sa Sodom and Gomorrah, hindi pa naligtas. Bakit? Nag-decline ang kanyang puso, isip sa daan ng Diyos. Yung daan ng Diyos na tinuro sa kanila, ito yung daan. Ano ba ang daan? Or instruction. Ito yung instruction. Don't stop on the plane. Huwag kayong huminto, ha? Run! Tumakbo kayo. At huwag kayong huminto. At huwag din kayong lumingon. Ito siya, nakalabas na sa lugar na mapapahamak, patungo na doon sa kaligtasan, hindi pa nakarating doon. Napahamak pa rin siya. Bakit? Basahin natin. Luke 17:32. Remember Lot's wife. Yan, alalahanin natin si Lot's wife, yung asawa ni Mr. Lot. Ano palang instruction sa kanila? Basa Genesis 19 verse 17. Praise the Lord. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed.
Yan. May instruction ng Diyos. Nag-decline ang kanyang puso. Pag sinabing nag-decline, umayaw. Umindi. Lumingon talaga siya. Kasi kung hindi pa siya nag-decline, hindi siya lilingon kasi nasa isip, nasa puso niya yung instruction ng Diyos. Yun ang laging iniisip niya, yun lagi ang kanyang ginagawa. Kaso nag-decline, habang paalis-paalis, medyo humina yung kanyang puso't isip sa pagsunod sa instruction ng Diyos. Napalingon ngayon siya. Automatically, naging haliging asin si Mrs. Lot. So sa buhay po natin, sila yung mga ihimplo natin. Ang daming ihimplo dito sa Bible na bilang aral sa buhay natin. Para sila yung magsisilbing mga example sa ating buhay na kung ano yung dapat huwag tularan, huwag nating tularan. Kung ano yung dapat tularan, yun ang tularan natin. Basahin natin. 1 Corinthians 10:6 hanggang 12. Praise the Lord. Now, these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 23,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Ayan. Ikaw na nag-isip na tumatayo, matibay, naninindigan na, maging prayerful ka, watchful ka, baka mahulog ka. Baka mag-decline yung iyong isip tsaka yung puso sa kanyang way. Ang tendency niyan, lalagpak ka talaga. So maraming mga ihimplo dito na ipinakita ang ating Panginoong Diyos. Ikaw na tumatayo, maging strong ka. Kaya bigla lang pagsubok tukso sa buhay mo, baka makalitan ka, hindi ka makabantay, hindi ka makaalaala, baka makatuka ka kung sa manok pa ng snare. Alam mo yung mga manok, simple lang yan sila hulihin, maggawa ka lang dyan ng kahoy na sanga ng bayabas, itanim mo lang doon sa lupa. Flexible yan eh. Ganun. Talian mo lang yung dulo, tapos lagyan mo ng tali, tapos yung tali ibilog mo doon. Lagyan mo ng kahoy yung pisi ng ganon. Tapos maglagay ka lang ng dalawang sanga na merong ganon. Isabit mo lang yung kahoy doon. Tapos lagyan mo ng trap. Pag maapakan lang yun ng manok, may tinutok ka siya doon na bigas o mais. Mag-down yung sanga na maliit, hihilahin na siya. So, sa buhay natin, minsan may mga mapayapa na panahon, masaya na panahon, bigla lang pagsubok, bigla lang tukso. Huwag kang tumuka. Yung bang, alam mo kasi si Taning, pag hindi ka nakuha sa dahan-dahan, hindi ka nakuha sa yung bang tinatawag na obvious, kunin tayo sa biglaan. Yung bang kalit-kalitan ka ba? Example, basa. Psalms 119, verse 51. Praise the Lord. The proud have had me greatly in derision, yet have I not declined from thy law. Yan. Alam mo yung derision? Kana bitang mga garbusong mga tao nga yaga-yagaan ka, palaguton ka, yung bang mga taong mamataas sa sarili, tapos parang ini-small ka, parang iniinis ka,
hinahamon ka, ganon. Minsan yung pride natin, pinupukaw, ginigising. Yung ating abilidad noon, kung sino man tayo, may mga kalibre tayo, gusto ni taning balikan natin. Ano sinabi dito? The proud have had me greatly derision. Ay, grabe. Greatly. Talagang hindi maliit. Greatly derision. Talagang malaki talagang pagpainis sa atin. Malaki talaga ang paghamon sa atin. Pero ano sinabi niya? Yet have I not declined from thy law. Praise the Lord. Oh, hindi talaga hindi ko na yan balikan, hindi ko na yan lingunin, hindi ko na yan pansinin. Hindi nyo na ako mahila dyan sa aking kahapon. Hindi nyo na ako mahila dyan. Paano yan, pastor? Kung ulit-ulitin na nila, palagi na lang inisin ka, kahit pa, ubusin nila yung buhay nila sa pagpainis sa'yo, huwag ka nang lumingon. Pasahin natin yan. Psalms 119, 157. Praise the Lord. Many are my persecutors and mine enemies, yet do I not decline from thy testimonies. Yan. Marami, many are my persecutors and mine enemies. Dumadami yung nagpe-persecute sa'yo. Sabi siguro ni Taning, hindi ito madala sa isang tao na inisin. Humanap kayo ng maraming kakumpanya ninyo para sakali pa baka madala natin ito sa maraming tao. Pero anong sinabi dito? Many are my persecutors and mine enemies, yet do I not decline from thy testimonies. O, di ba? Napaka-importante yung mga testimonies dito sa Bible na ating example. Na pag kumagat tayo sa tukso, pag kumagat tayo sa mga pagsubok na yan, mainis tayo, babalikan natin yung mga kahapon natin, kung ano mang weaknesses natin nung unang panahon na pinatawad na ng Diyos, binura na ng Diyos sa buhay natin, gusto ni Taning gisingin. Gagamit siya ng lahat ng paparaan, pero magmatigasan tayo. No? Huwag na tayong ma-move. Kailangan nating pagpatuloy. Huwag na tayong mag-decline. Tuloy-tuloy na, maging consistent na tayo sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Basa pa, Job 23:11 hanggang 12. Praise the Lord. My foot hath held his steps. His way have I kept and not declined. Neither have I gone back from the commandments of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than any my necessary food. Yes. Ang aking paa humahawak sa kanyang mga yapak. Ang kanyang daan ay iningatan ko at hindi po ako kumikiling o yung bang nanghihina, decline. Pag sinabing decline, para kang nagtubil ng full tank sa sasakyan mo, nagbiyahe ka ng Davao, Cagayan de Oro. Kita mo talaga yung ng gauge. Mag-decline talaga yan. Huwag nating, lagi tayo magpa-refill. Alam mo si Dennis, masyadong maalaga sa sakyan. Kung maaari lang bigyan yan, alagyan ng moskitero yung kotse niya. Tapos, kung maaari lang, yung gauge ng kanyang sasakyan, hindi pwede magdating sa half. Full tank lagi yan, full tank lagi yan. Kaya mas tipid na yung full tank. Tama man. Kasi kung yung iyong fuel laging nakalapit na sa empty, malakas ang, lalo't na gasolina, okay lang diesel. Mag-i-evaporate yan eh. Kasi sa laki ng tangke, laging kaunti yung laman, malakas ang evaporation ng gasolina. Madaling maubos. Pero kung full tank yan, hindi makakilos yung gasolina, kunti lang yung evaporation, matipid siya.
So, ganun din sa buhay natin. Laging full tank yung ating spirituality. Refill ng refill sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Binilang ko sila. Sabi dito, neither have I gone from thy commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than any necessary food. No? Binilang ko sila mas higit pa sa mga mahahalagang pagkain. Mahalagang pagkain. See? Hindi tayo mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos. At saka kung tayo ay laging sumasagana sa mabuting gawain sa pagsunod sa Diyos, benefit yan, galing sa Diyos. May blessing yan. Hindi yan maging in vain. Hindi yan sabihin na wala tayong maaani, wala tayong mapapala. Meron po yan. 100% yan. Basahin natin last verse. 1 Corinthians 15:58. Praise the Lord. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ayan. Be steadfast. Pag sinabing steadfast, talagang matatag. Unmovable, hindi talaga kayang makilos, hindi kayang tarugin, hindi kayang ugain. Always abounding in the work of the Lord, sa gawain ng Panginoon, sa tuntunin ng Panginoon, lagi kang sumasagana. Doon ka malakas, doon ka mabilis, doon ka laging mindful. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. In the Lord. Who is the Lord? Faithful God. Who is the Lord? The rewarder of all. Who is the Lord, the mindful of His covenant? Who is the Lord seeing all things, knowing all things. Accurate siya masyado. So pag ang gawa mo, doon mo ipinakita sa Panginoon na hindi in vain sa Kanya, ay sigurado. 100% yan. Malimutan ka man ng kaibigan mo na tinulungan mo, nag-asinso na sila, hindi na magpansin sa iyo. Pag hingi mo ng tulong sa kanila, hindi ka na papansinin. Hindi na nila naalala yung tulong mo sa kanila nung naghihirap sila. Ngayon, nung ikaw ay nangailangan ng pangailangan, sila ay nasa maganda ng kalagayan, hindi na makalaala. Pero ang Diyos, ay nako, sabi ko sa iyo, mindful ang Diyos. Kaya kung yung gawa natin, pinakita natin sa Panginoon, di tayo namumove, steadfast tayo, unmovable tayo, always abounding tayo para sa Panginoon, hindi yan in vain in the Lord. Hindi yan mahulog sa walang kabuluhan. Yan ang pinakamaganda. Kaya nga, the law of righteousness, the law of salvation is upward. Pataas ng pataas. Walang pabagsak. Upward way. Until you settle down in the highest level, which is in the kingdom of God. Pero kung madala tayo sa tukso, madala tayo sa mga pagsubok sa buhay natin, kalimutan na natin yung batas ng Diyos, hindi na natin sundin yung mga ehemplo na pinakita ni Jesus, pansinin natin yung mga tukso, pansinin natin yung mga pagsubok, gayahin natin yung mga taong walang paki sa pagsunod sa batas ng Diyos, laman ang iniisip, pride of life lagi ang pinoproteksyonan. Lust of the flesh, lust of the eyes, ang laging pakana, ang gusto, ganun lang. So, anong mangyayari? Sigurado yan. Lahat ng mga pangako ng sinungaling na yan, wala. Sabihin mo na lang, magbasol ka na lang sa buong buhay mo, magsisisi ka. Pag nandyan ka na sa kapahamakan, tatawanan ka na lang ni taning, iiwanan ka ni Satanas. Lahat ng mga pinangako sa iyo na pasalig-pasalig, never niya yan susundin kasi ika nga, sinungaling siya. Pag sinabing sinungaling, walang katotohanan yung mga pangako niya. Pero sa Panginoon, accurate yan, 100%. There is no such mix. Walang halo na sinungaling. Lahat yan, pure yan. Kaya nga, the Word of God is pure, enlightening the eyes. The Word of God is purified 7 times. Subok na, kumbaga pa. Kaya, ang pinaka-conclusion, therefore, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. Yung mensahe kahapon,
uh, He was forsaken for me and for you. Tapos, tanong ni Jesus, my God, why thou hast forsaken me? Sabi ng Panginoon Diyos, it is my pleasure to put you into grief. It is my pleasure to offer you as a sacrificial lamb. So, yung will ng Diyos, pleasure ng Diyos, na ihandog niya ang kanyang the only begotten Son. Bakit sinabi niyang the only begotten Son? Baka may magkopya. Baka may mag-duplicate. Baka may mag-angkin-angkin para iligaw ang tao, para ilihis ng jablo ang tao. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, this is my only. Pag sinabing only, wala ng kapalit, wala ng duplicate. Isa lang. Tayong lahat, si Jesus Christ lang ang ating gawing only example, only truth, only way. Wala na. Huwag na tayong mag-invento ng sarili natin. Praise the Lord. Huwag tayong mag-angkin ng sarili nating version. Marami ngayon. Tingnan mo yung mag-search kayo sa Google. A man who is claiming as Christ in this world. Ang dami sila. Iba-ibang lahi. Iba-ibang lahi. Tama, ang sinabi ni Jesus, positive, na many. Kasi magarbo. Ang kinina kaagad yung siguro, nung una, ginagamit sila ng Diyos. Tagalan, inangkin na. Tinayo na nila yung pwesto ni Jesus Christ. Parang si Lucifer, ginawa lang siyang perfect, brightest archangel. Gusto na niyang kunin yung trono ng Diyos. O, di na mo nangyari sa kanya. Nagkamali siya. Kaya sa buhay natin, kung ano yung pleasure ng Diyos, yun ang gawin natin. We must be counted worthy to fulfill His pleasure. So alamin natin ano yung kinalugdan ng Diyos sa mundong ito na magligtas ng mga maraming kaluluwa. Doon tayo. Mabuti kahapon dumating yung mga bisita na in-expect natin. Tapos nung paghatid sa kanila, biglang tumawag si Brad Eugene sa akin, Pastor Chid, naunsa man ang manubila. Di naman mo tuo ang ligid. Kung akong ituyo ko ng manubila, ang ligid, magpabilin man lang og steady, di naman muliko. Ang kala ko yung ATF, kasi may kunting leak yan Baka tuluyang naputol yung tawag nito, hose, baka wala ng Yung pala, yung pinaka-cross joint doon sa ilalim na nakakabit doon sa power steering rack, tawagin, pinion, rack pinion. Naluag pala yung nut doon, so nag-open konti, so yung spline hindi na i-grip ba. Okay? Pag video binigay sa akin yung video, ganun na lang, ikot-ikot na lang. Dapat pag ikot mo, lock yan. Ikot lock. Wala na. Pre-wheeling na. Haros. Buti na lang may mekaniko doon. Nakita niya doon na lumuag. Kaya tayo, dapat, kung ano yung direksyon ng Diyos sa atin, huwag nating luagan. Praise the Lord. Kailangan talaga higpit para ano yung direksyon ng Diyos na gusto niya tayo dalhin. Sunod lang tayo ng sunod. Pag sinabi ng Diyos, huwag yan, huwag. Kapag sinabi ng Diyos, yan, tama yan, yan. Let us do His pleasure para masaya lagi ang Diyos. Our labor shall not be in vain. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us